Pero lalo lang niya akong hinapit at idinikit sa kanyang katawan. Teka lang, titingnan ko sugat mo, baka dumudugo. Nag-aalalang sabi ko. Dito ka lang. Nawawala ang sakit kapag ganito kakalapit sa akin eh. Kumunot ang noo ko, tumingala sa kanya. May kakaibang kaslap sa kanyang mga mata at may pilyong ngiti sa kanyang labi. Doon ko lang napagtantong, pinagtitripan niya lang ako. Ngumuso ako. Hindi naman masakit eh, pinagtitripan mo lang ako. Tumawa siya at hinalik-halikan ako sa pisngi. Can you stay here with me tonight? Bulong niya sa tenga ko. Nagtayuan naman ang mga balahibo ko at nag-init ang buong katawan. Gusto niyang manatili ako dito sa kwarto niya ngayong gabi. Kapag pumayag ako ay maraming pwedeng mangyari sa amin. Handa na ba ako? Lumunok ako. Hindi ko alam kung ano isasagot ko. Please baby, stay with me tonight. Bumaba pa ang kanyang pinonghalik sa leeg ko. Ang kamay niya humahaplos at pumipisil na sa bewang at balakang ko. Kumagat-labi ako. Hindi ako makapag-isip ng matino lalo na't ganitong ginagawa niya sa akin. Ryder. Napadaing ako nang mapangahas na dumako ang isang kamay niya sa pangupo ko at pumisil roon. I want you, sweetie. I want you so bad. Anas niya na tila nahihirapan. Natatakot ako. Tanging nasambit ko. Ngumiti siya, tinawakan ng isang kamay ko. Idinala iyon sa kanyang labi. Ako bahala sa'yo, sweetie. Just trust me. Lumunok ako at tumango. Bumaba ang mukha niya at sinakop ang labi ko. Mapasok ang halik na pinagsaluhan namin. Tinangay na rin ng hangin ang pag-aalinlangan ko at inhibisyon sa katawan. Yayay, mommy. Nagmulat ako ng mata at nilingon si Rafael na nakaupo sa tagiliran ko at nakatunghay sa akin. Nganitian ko siya, tinaplos ang buhok niya. Tumaas din ang isa niyang kamay at hinaplos din ang pisngi ko. Bakit nandito ka? Mayayay si Mommy Lucy. Baka mahawa ka. Doon ka na lang sa kwarto mo kasama ni Yaya Lorna. Balambing na kausap ko sa kanya sa paos na boses. Ngumuso siya at umiling-iling sabay higa sa tabi ko at yakap. Napangiti na lang ako at napabuntong hininga. Naku, kanina ko pa nga sinasabi na bawal ka ustorbohin dahil may sakit ka pero nagpupumilit pa rin na pumunta dito. Panay ang tawag sa'yo. Ni Lorna na siyang binili na ni Ryder na tumingin-tingin kay Rafael dahil may lagnat ako. Sige Lorna, hayaan mo na muna siya dito sa akin. Sigurado ka? Oo, ako na munang bahala sa kanya. O sige, balik ako mamaya. Tatapusin ko lang ginagawa ko sa kusina. Kung may kailangan ka, sumigaw ka lang. Nasa kusina lang kami. Iiwanan ko na kaawang ng bahagi ang pinto. Ngumiti ako at tumungo kay Lorna. Rafael, behave lang ha? May yayay si Mommy. Alagaan mo siya, okay? Kausap ni Lorna kay Rafael. Tumango naman si Rafael. Opo. Good boy naman pala ang batang yan. O sige, labas na ako. Tumalikod na si Lorna at lumabas na ng servant's quarter. Naiwan na lang kami ni Rafael dito sa loob. Hinaplos-aplos ko ang buhok niya. Bagya pa ako napangiwi nang dumantay ang isang binti niya sa hita ko. Hinawakan ko ang binti niya at tinaas na lang sa bewang ko. Yayay, Mommy? Tumingala siya sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Opo, kaya hindi makakapag-play si Mommy. Next time na lang tayo mag-play ha, kapag magaling na si Mommy Lucy. Ngumuso siya, tumangutango. Bumuntong hininga ako. Kasalanan kasi ng daddy mong may malaking batuta eh, kaya may laglat si Mommy Lucy. Sambit ko. Tuta, daddy? Kumagat-labi ako. Muntik na ako matawa sa itsura niya. Inosente ang kanyang muka. Opo, kasalanan ng batuta ni daddy. Ilang beses niya akong tinusok kagabi kaya ito, nilagnat si Mommy Lucy. Matapos ang ikalimang pag-angkin niya sa akin, ay nakatulog ako kagabi. Nagising na lang ako, nasa kwarto na ako ni Rafael at nakabihis na. Malamang siya nagbihis sa akin at nagdala sa kwarto ni Rafael. Pero hindi naging maganda ang gising ko kanina. Masakit ang buong katawan ko lalo na ang gitna ko at mga hita. May lagnat din ako. Hindi nga ako nagkamali. Magkakasakit talaga ako sa nangyari sa amin kagabi. Gusto ko sisihin si Ryder pero may kasalanan din naman ako. Ginusto ko rin at nag-enjoy pa ako. Naunang nagising sa Rafael kanina at ginigising niya ako. Ayun nga, hindi ako makalakad ng maayos.
Pumasok naman si Ryder na bagong bihis at nalaman na may lagnat ako at hindi makalakad. Ang lawak pa nga ng gising niya. Buti pa siya, halatang maganda ang gising. Samantalang ako parang binugbog. Gusto ni Ryder na sa kwarto niya ako magpahinga. Hindi ako pumayag kahit na ba kami na ay ayoko pa rin manatili sa kwarto niya. Nakakahiya naman sa ibang mga tao dito sa mansyon. Kaya dito na lang ako sa servant's quarter nagpahatid sa kanya. Tutol din siya at mas gustong sa guest room na lang ako na tinanggihan ko rin naman. Mas makakapagpahinga ako dito sa servant's quarter. Nagulat pa nga sila Ate Melinda nang makitang buhat-buhat ako ni Ryder. Nag-aalala din sila nang malamang may sakit ako. Pinabilhan naman ako ng gamot ni Ryder bago siya umalis. Saglit lang daw siya at babalik din. At pagbalik niya, na hindi pa rin ako okay ay dadalhin na raw niya ako sa ospital na ayaw ko namang mangyari. Ano naman sasabihin ko kapag tinanong ako ng doktor na nilagnat ako dahil sa laki ng batuta niya? Nakakahiya. Saka medyo gumaan naman ang pakiramdam ko pagkatapos kong uminom ng gamot. Bumaba ang temperatura ko. Yun nga lang, masakit pa rin ang katawan ko. But, Daddy, Mommy. Natawa ako sa tinura ni Rafael. Bad din si Mommy dahil marupok. Umiling-iling siya. No, but Daddy. Natatawang niyakap ko siya tinalikan sa buhok. Alagaan mo si Mommy Lucy ha? Opo. Sige nga, paano mo alagaan si Mommy Lucy? Lambing ko sa kanya. Bumangon naman siya at umupo sa tagiliran ko. Hinawakan ng dalawa niyang maliit na kamay ang magkabila ang pisngi ko. Bumaba ang mukha niya habang nanunulis ang cute na nguso. Dumampi iyon sa labi ko. Bumungis-ngis siya pagkatapos. Natouch naman ako sa ginawa niya. Ang sarap namang mag-alaga ng baby boy ni Mommy Lucy. Sa pa nga, inusli ko ang uso. Muling dumampi ang kanyang uso na may tunog pa. Niyakap ko siya ng mahigpit sa tuwa ko. Mabilis gagaling si Mommy Lucy dahil masarap mag-alaga ang nurse ko. Panay naman ang hagik-hik niya. Maya-maya pa'y pumasok si Ikang na may dalang pagkain para sa akin. Naiya naman ako dahil bigla naging alagain ako. Dahan-dahan ako bumangon pero napangiwi ako ng kumirot ang gitna ko. Inalalayan naman ako ni Ikang na sumandal sa ulunan. Pati si Rafael ay inalalayan din ako. Pasensya na Ikang, naging abala pa ako. Dagdag trabaho patuloy ako. Nahihiyang sabi ko at ngumiti sa kanya. Naku Day, ayos lang, walang problema. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo-tayo lang? Pero ano ba kasi nangyari sa iyo, Day? Bakit bigla ka namang nagkasakit? Maayos ka pa kahapon ah. Nag-aalalang tanong niya. Ngumuwi naman ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Tuta, Daddy. Sabay kaming napalingon ni Ikang kay Rafael. Mommy, Yayay, Tuta, Daddy. Kumunot ang noo ni Ikang at tumingin sa akin. Anong sinasabi ni Rafael, Day? Napalunok ako. Mali yata na nagkwento ko kay Rafael. Kawawa naman si Ate Lucy. May sakit at parang hirap maglakad. Ana Danda na naguhugas ng kaldero at mga kaserola sa lababo. Oo nga, kahapon ayos na ayos pa siya. Sabat naman ni Lorna na naghihiwa ng mga rekado para sa lulutuin. Baka naman napagod lang sa pag-aalaga kay Rafael. Hindi rin biro alagaan si Rafael, lalo na kapag sobrang hyper. Gusto pa naman nun minsan laging karga ni Lucy, ang bigat-bigat na niya. Wika ni Melinda na naghihiwa naman ng karne. Baka nga, ako nga wala pa isang oras suko na ako kay Rafael eh. Sumasakit na agad ang mga braso ko. Paano pa kaya si Lucy na matyaga at pasensyosa? Sang-ayon ni Lorna. Kaya nga hanga siya kay Lucy sa tiyaga nito mag-alaga kay Rafael. Kaya nagustuhan nito ni Sir eh. Pero ang sabi ni Rafael kanina, Mommy, Yayay, Tuta, Daddy. Ibig sabihin, nagkasakit si Lucy dahil sa tuta ni Sir. May tuta ba si Sir? Wala naman ako naririnig na kumakahol sa kwarto niya eh. Kuryosong tanong naman ni Ikang. Naguguluhan siya sa sinasabi ni Rafael kanina. Kumunot ang noo ng tatlo at sabay na tumingin kay Ikang. Anong tuta? Wala naman tuta si Sir. Saka hindi mahilig sa aso yun. Ani Melinda na naguluhan din sa sinabi ni Ikang. Yun ang sabi ni Rafael eh. Mommy, Yayay, Tuta, Daddy. Tanong niyo si Rafael kung bakit nagkasakit Mommy Lucy niya. Yun ang sasagot niya. Nagtingin na naman ang tatlo. Baka naman may bagong salita lang na natutunan si Rafael. Baka bagong turo ni Lucy. Saad ni Lorna, nagkibit balikat naman si Ikang.
Baka nga. Ay naku, tama ng kwentuhan. Tapusin nyo na yan at malapit na magtanghalian. Uuwi si Sir at dito kakain. Saway na ni Melinda sa mga kasamahan niya. Nagsitahimik naman ang mga ito at tinuloy na ang mga ginagawa. Napangiwi ako nang linisan ni Frank ang sugat ko sa tagiliran. Wala si Doc Emilio sa klinik niya. Umatan daw siya ng seminar kaya dito na lang ako sa kaibigan kong doktor pumunta. Ano ba kasing ginawa mo paret? Bumuka itong tahi mo. Napangisa ako sa tanong niya. Nag-exercise lang ako kagabi. Tumingin siya sa akin at ngumisi din. Alam niya kung anong ibig ko sabihin. Ibang exercise yata ang ginawa mo kagabi at mukhang napuwersa ka talaga. Sino naman yung babaeng kinamamot kahit may sugat kay hindi ka talaga nagpaawat? Tumawa ko sa tinuran ng kaibigan kong doktor. Secret. Lalong lumaki ang ngisi ni Frank na ngayon ay nilalagyan na ng panibagong gas ang sugat ko. Mukhang espesyal ang babaeng yan ah. Baka pwede ko makilala. Sinamaan ko siya ng tingin. Ayoko nga ipakilala sa kanya si Lucy. Baka magkagusto din siya. Gaya ni Raven. Masasapak ko din siya. No way. Manatili ka na lang dito sa klinik mo. Tumawa siya ng malakas. Espesyal nga ang babaeng yan. Muntik mo na akong patayin sa tingin mo eh. Nginisian ko lang siya at sinuot na ang t-shirt ko. Basta, kapag nagkasakit ang baby loves mo, dalhin mo rito at ako nang gagamot sa kanya. Minura ko lang siya at binigyan ng middle finger. Nakilala ko siya sa mga medical mission noon at naging kaibigan na rin. Doktor din siya sa malaking public hospital sa Kapitolyo at may sarili ding klinik. Bantay sarado ko nga si Luz sa lahat ng lalaking lalapit sa kanya. Ipakikilala ko pa sa kanya? No way. Saka na siguro kapag buntis na si Lucy. Hindi naman siguro malabong mangyari iyon dahil hindi ako gumamit ng protection kagabi. At nilabas ko sa loob niya ang katas kong 3 buwan ding nakaimbak. Ihirit pa nga sana ako kagabi pero tinulugan na niya ako. Tahimik ako napamura nang sumikip ang pantalon ko. Nagpaalam na ako kay Frank at lumabas na ng klinik niya. Habang nasa biyahe patungong presinto ay lumilipad na naman ang isip ko sa nangyari kagabi. Yun na yata ang pinakamasarap na gabi ko. Finally, naangkin ko na siya. At langya lang, gusto kong paulit-ulit na angkinin siya. Siya ang unang berhe na babae na naangkin ko. Nahirapan ako kagabi dahil sobrang sikip niya pero worth it naman. Halos mabaliw-baliw naman ako sa sarap. Habang paulit-ulit siyang inangkin. Nangingiti at naiiling na lang ako. Pupunta na lang siguro ako sa kakilala ni mama na doktor ng babae para magtanong ng pwedeng igamot sa kanya. Pagkatapos ko makipag-usap kay Chief, ay dadaratso ako ng ospital para kamustahin ang lagay ni Gerald at ng 2 tauhan. Pagkatapos ay uuwi na ako para alagaan si Lucy. Paika-ika ako habang humahakbang papuntang banyo para umihi. Nakahawak pa nga sa kamay ko si Rafael. Kumikuro talaga ang gitna ko kapag gumagalaw ako. Diyan ka muna Rafael, wiwiwi lang si Mami Lucy. Tumangutango naman siya at bumitaw sa kamay ko. Sinarado ko naman ang pinto ng banyo at ibinaba na ang pajama ko at panty. Dahan-dahan akong umupo sa baw. Kagatlabing umihi ako. Mas masakit ngayong umiihi ako. Nang matapos ako ay binuksan ko na ang pinto, pero muntik pang mahulog ang puso ko nang bumungad sa akin si Ryder. Oo nga pala, hulog na ang puso ko sa kanya. May pilyongisi sa labi niya habang pinapasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Nakakaki pants lang siya at t-shirt na gray. Ngumuso ako. Ang gwapo talaga ng mamang may malaking batuta. Ginulat mo naman ako. Nakauwi ka na pala. Sambit ko nang lumabas na ng banyo. Inalalaya naman niya ako. Si Rafael ay tumakbong lumapit sa akin at tinawakan ako sa kamay. Natouch naman ako sa mag-ama. Parehas silang sweet sa akin. I told you, sweetie, doon ka na lang sa kwarto ko magpahinga. Suwestyon naman ni Ryder. Ayoko nga, mas komportable ako dito. Inalalayan pa niya akong umupo sa kama ko. Ngumisi siya. You mean, hindi ka komportable sa kwarto ko? Parang hindi naman yata ako naniniwala. Naginit ang pisngi ko dahil may laman ang sinabi niya. Iba naman yun. Nakakahiya na sa kwarto mo pa ako magpapahinga. Nahihiya ka sa akin? Hindi. Sa mga kasama natin dito. Tumawa siya at umupo sa tagiliran ko. May inabot siyang maliit na supot na may tatak ng kilalang drugstore. Sige na, hindi na kita pipilitin. May dala akong gamot galing sa doktor. Inumin mo ito mamaya pagkatapos kumain. Namilog ang mata ko.
Kinuwento mo sa doktor ang nangyari sa atin? Ngumisi siya. Medyo. Nag-init ang mukha ko. Bakit mo kinuwento? Nakakahiya kaya? Parang gusto kong pitikin ang last kong batuta niya na siyang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Tumawa na naman siya na parang tuwang-tuwa sa akin. Ayos lang yun, sweetie. Babae naman ang doktor at naiintindihan niya. Kahit na, nakakahiya pa rin. Kapag hindi ko sinabi ang nangyari sa'yo, hindi niyo malalaman kung anong gamot ang re-reseta niya para sa'yo. Napanguso na lang ako. May punto naman siya. Bad tuta, daddy? Biglang sabat ni Rafael. Kumunot ang noo ni Ryder. What did you say, son? Bad tuta, daddy? Parang gusto kong takpan ang bibig ni Rafael. Nagiging madaldal na siya. Mabuti na lang at hindi pa diretsong magsalita. Lalo lang namang kumunot ang noo ni Ryder at tumingin sa akin. Bagong turo mo ba yun sa kanya? Ha? Hindi ah. Wala akong tinuturong ganyan sa kanya. Maangmangan ko. Mommy, yayay, tuta daddy. Bad tuta daddy. Kunwaring natawa ko at niyakap ko si Rafael. Ikaw talaga nagiging madaldal na. Kakapanood mo yan sa TV eh. Kung ano-ano nang natututunan mo. Pero si Rafael ay ayaw pang tumigil. Tinuro pa niya ang ama niya. Bad tuta daddy, mommy. Lumapit pa siya sa ama at pinalo ito sa braso pero mahina lang naman iyon. Lalo namang lumalim ang guhit sa noo ni Ryder. Tumaas ang kilay niya kasabay din ang pagtaas ng sulok ng labi niya. Napalunok ako. Mukhang nagagats niya. Matalino siya eh. Mana sa kanyang anak niya. So, kasalanan ng tuta ni daddy kaya nagkasakit si mommy? Tumawa siya. Nag-init naman ang mukha ko. Ano na namang itinuro mo kay Rafael ha? Natatawang tanong niya. Nang haba ang uso ko. Wala akong tinuturo sa kanya, no? Hindi ako naniniwala. Nagkwento lang ako sa kanya. Kinuwento mo nangyari sa atin kagabi? Hindi, no? Bakit ko naman yun ikukwento sa bata? Muli na naman siyang tumawa at pinalapit sa kanya si Rafael. Umupo naman si Rafael sa kandungan niya. Ano sinabi sa iyo ni mommy? Tumingin sa kanya si Rafael at ngumuso. Bad tuta, daddy. Malakas na tumawa si Ryder. Ano pa? Son? Yayay, mommy. Tuta, daddy. Ana Rafael at ngumisi pa. Parehas na sila ng ama niya. Tawa naman ang tawa si Ryder. Samantalang ako ay simangot na. Pinagtutulungan na nila ako mag-ama. Mommy like it, son. She like that is tuta. Namilog ang mata ko sa sinabi ni Ryder. Hoy, hindi ah. Nilagnat nga ako dahil sa batuta mo eh. Bulalas ko. Humagalpak na naman ang tawa si Ryder na sinabayan pa ng bungis-ngis ni Rafael. Parang gusto ko magtampo kay Rafael. Akala ko kakampi ko siya. May ibinulong pa si Ryder kay Rafael. Mommy, love tuta daddy. Sambit ni Rafael sabay bungis-ngis. Ay, may tuta kayo sir? Sabay kaming napalingon kay Ikang nakapapasok lang ng quarters. May dala siyang mga tinuping kumot. Nasaan po ang tuta niyo sir? Kung hindi niyo po na itatanong sir, mahilig po ako sa tuta. Lalo na po yung matatabang tuta na kulay brown pa. Kung gusto niyo po ako na po mag-aalaga ng tuta niyo. Magaling po akong mag-alaga. Araw-araw ko po yung hihimasin at ikikis ko pa. Sabat ni Ikang. Tila naman namutla si Ryder. Kinagat ko naman ang labi para pigilang bumunghalit ng tawa. Hindi na Ikang. Si Lucy na mag-aalaga ng tuta ko. Sa halip na itama ang maling akala ni Ikang ay yun pa ang isinagot niya. Ganun po ba? Baka pwedeng makita naman po sir at mahimas. Hirit pa ni Ikang na excited pa ang itsura. No, you're not allowed Ikang. Si Lucy lang ang pwede makakita noon at humimas. Nakangising sabi ni Ryder. Nagliyab naman sa inis ang mukha ko. Napakamot na lang sa ulo si Ikang. Delikado po ba yung tuta niyo, sir? Nangangagat? Hindi, nandudura lang. Ay, ibang klase po yung tuta niyo, sir ha? May talent. Tumawa naman si Ryder. Napasimangot naman ako habang tila nagliliyab na sa init ang mukha ko. Ang dami niya talagang alam. Kung sa bagay may edad na siya. Marami na experience sa buhay kaya maraming alam. Tumingin ako kay Ikang. Naguguluhan ang itsura niya pero maya-maya ay nakitawa na rin. Napahimas na lang ako sa bato ko. Parang sumasakit ang ulo ko sa kanila.
Pagdating ng pananghalian ay inalalayan ako maglakad palabas ng quarters ni Ryder. Gusto pa nga niya buhatin ako papunta sa komedor. Pinigilan ko lang siya. Kaya ko naman tiisan ng sakit. Mainam nga iyong ilakad-lakad ko para mawala ang sakit. Ang sabi ni Ryder ay dito lang siya sa bahay maghapon na taalagaan daw ako. Para namang imbalido ako. Pero natutuwa naman ako na sobrang concerned siya sa akin. Pagdating sa komedor ay inalalayan din niya akong umupo sa bandang kanan ng kabisera. Si Rafael naman ay sa kaliwang bahagi, saka naman siya naupo sa kabisera. Hinain na nila Dandan at Ate Melinda ang mga pagkain sa mesa. Nahiyang umiti ako sa kanila para tuloy akong amo nila na sinisilbihan. Ngayon lang kami nagsalo ni Ryder sa pagkainan at maasikasyo sa amin ni Rafael. Ipinagsasandok niya kaming dalawa. Hinihimayan pa niya si Rafael ng paborito nitong hipon. Kinilig tuloy ako. Para na kaming isang pamilya. Estupido! Singhal ni Edgardo sa anak sabay sampal dito. Pumaling naman ang mukha ni Morwin. Mariin niyang pinagdikit ang labi. Inaasahan na niyang magagalit ang kanyang ama. Ang tanga-tanga mo. Hindi ka nag-iisip. Ano man tumakbo sa isip mo at pinatambangan mo sa mga tauhan ang Buena Vista na iyon. Galit na sikmat ni Edgardo sa panganay na anak. Nang dahil sa ginawa nito ay nasa alanganing sitwasyon na naman sila. Panibagong skandalo na naman ang nakakabit sa kanila. At kapag napatunayan ay may bagong kaso na naman sila. Bumuntong hininga sa Morwin. Walang mangyayari kung sasalubungin niya ang galit ng ama. Iniisip ko lang daddy na pagkakataon na natin iyon na mailigpit si Ryder. Oh, nagawa mo ba? Umiling si Morwin. Hindi niya nagawa. Hindi nila nagawa ng tauhan nila. Nabigo sila. Pero malapit na eh. Kung hindi lang may dumating na back-up ang demonyong iyon. At kung hindi humarang ang tauhan nito ay malamang kritikal na ito. Gigil na siyang itumba ang Buena Vista na iyon para wala nang malaking hadlang sa mga plano nila na makuha ang lupain ng pulang bato. Morwin anak, matalino ka. Gamitin mo ang utak mo. Huwag kang basta magpadala sa galit mo kay Ryder. Mas maganda na pinagpaplanuhan ng matagal pero pulido at sigurado. Payo ni Edgardo sa anak. Matalino naman talaga ang kanyang anak na pangungunahan lang ng galit nito kay Ryder. Sa ngayon ay maglaylo ka muna. Pagbabakasyonin muna kita at ang mga tauhan mo sa malayong lugar. Ang mga sakyang ginamit ay ipachop-chop mo agad at ibaon sa lupa para hindi na makita ng mga otoridad. Tumangutang si Morwin. Masusunod dad pero paano si Chip sa buyaw? Sobrang kulit pa naman nun. Naiinis na sabi niya. Naiinis siya sa hepe ng pulisya ng bayan ng Santa Ines. Wala nang ibang nakikita kundi silang mag-ama. Palibasa, tuta din ng mga Buena Vista. Dapat na iligpit din siya. Ako na bahala sa kanya. Masyado na siyang mapapel, kaya dapat na siyang ilagay sa tamang lugar. Nakangising saad ni Edgardo. May plano na siya para sa mapapel na hepe. Napangisi na rin si Morwin. Alam niya kung anong tumatakbo sa isip ng ama. Ipaliligpit na nito ang hepe ng Santa Ines. Gusto mo ba daddy na ako nang kumilos? Sinamaan ng tingin ni Edgardo ang anak. Sinabi ko naman sa iyo maglaylo ka muna. Ako na bahala. Tumango na lang si Morwin at nilagok ang alak sa basong hawak. Alam niya magtatagumpay ang ama. Hihintayin na lang niya ang balita sa telebisyon. Habang siya naman ay mag-iisip ng panibagong plano para patumbahin si Ryder Buena Vista. Ang taong kinamumuhian niya. Ang taong malaki ang atraso sa kanya. Naalala niya ang nakaraan. Tila bombang bumagsak sa kanyang harapan ang sinabi ng kanyang nobyang si Almira. Buntis ka? Pero hindi ako ang ama? I'm sorry, Morwin. Nag-ingat naman ako kaya lang nakalusot pa rin. Paliwanag ni Almira. Napasabunot siya sa buhok sabay suntok sa pader. Galit na galit siya. Langya naman, Almira. Hinayaan na nga kitang makipagrelasyon sa lalaking iyon. Nagpabuntis ka pa? Singhal niya rito. Namewang naman ito. Teka nga, bakit nagagalit ka? Baka nakakalimutan mo na naghiwalay na tayo. Pero nagmakaawa ka lang na bumalik ako sa'yo kahit kami na Ryder. Sabi mo ayos lang ang lahat sa'yo. Bakit ngayon umaarte ka ng ganyan? Naumid ang dila niya. Mahal na mahal niya si Almira at pikit mata siyang nagmakaawa dito na bumalik sa kanya kahit may karelasyon na itong iba.
Pero masakit isipin na buntis ito pero hindi siya ang ama. Teka, sigurado ka bang anak ni Buena Vista iyan? Baka anak ko yan. Umikot ang mga mata nito. Hindi mo to anak. Lagi kami proteksyon sa tuwing magsasex tayo. Pero si Ryder, isang gabi nagsex kami at parehas kami lasing. Binilang ko rin ang mga araw at tugma rin na siya ang huli kong kasex kaya siya ang ama na ipinabubuntis ko at hindi ikaw. Tumiimbagang siya at muling sinuntok ang pader. Sinipa niya rin ang coffee table at pinagbabalibag ang mga upuan. Ano ba, Morwin? Tumigil ka nga. Napatili siya nang ihagis niya ang upuan sa salamin. Nabasag ito. Hingal na hingal siya tumingin kay Almira na nakaguhit sa muka ang pagkagimbal. My God! Parehas kayo ni Ryder? Bulalas nito. Nagpanting ang tenga niya. Huwag mo akong ikumpara sa kanya. Hinamig niya sarili at kinalma. Ayaw niyang matakot sa kanyang babae. Hiwalayan mo na siya, Almira. Magpakasal na lang tayo at magsama. Ako ang kikilalaning ama ng batang iyan. What? No way! Anak ito ni Ryder. Isang Buena Vista ang anak ko. Si Ryder ang kikilalanin nitong ama. Anyway, kaya lang naman ako nagpunta dito para sabihin tinatapos ko na ang relasyon natin. Ayoko magka-problema kay Ryder. Kaya goodbye, Maureen. Thanks for everything. Naiwan siyang nakatulala sa sala ng kondo niya habang durog na durog ang puso niya. Iniwan siya ng babaeng lahat-lahat para sa kanya. Ginawa naman niya ang lahat pero bakit kulang pa dito? Saan ba siya nagkamali? Hindi siya nagkulang at nagkamali. May epa lang talaga. Ang lalaking iyon, kasalanan niya ang lahat. Kung hindi ito dumating sa buhay ni Almira, hindi sana sila magkakaganito ng babae. Muling bumalik siya sa katinuan. Nagsalan siya ng alak sa baso at inisang lagok ito. Gumuhit ang pait sa kanyang lalamunan, pero wala nang mas papait sa nararamdamang sakit ng puso niya. Mawawala lang ang pait na ito kung mawawala na sa mundo ang Buena Vistang iyon. Dinagdagan pa nito ang atraso sa kanya sa pangingialam sa lupain ng pulang bato. Hindi niya talaga ito mapapatawad. Nilapag niya ang baso sa counter at tumalikod na. Where are you going, son? Nagkibit balikat siya. Gaya ng sabi niyo, Dad, magpapalamig. Hindi na niya hinintay ang sasabihin ng ama at lumabas na. Nakangiting pinagmamasdan ko ang mag-amang masayang nagtatampisaw sa swimming pool. Nangingibabaw ang tili at bungisgis ni Rafael. Nakakatuwa nga dahil hindi na siya takot maglunoy sa swimming pool. Basta may kasama lang siya. Kung hindi ako ay ang daddy niya. Hindi naman ako makasali sa paglangoy nila dahil bigla ako nagkaroon kanina lang. Mabuti na lang at hindi masakit ang gitna ko at nakakalakad na ako ng maayos. Epektibo ang gamot na ibinigay niya sa akin na inireseta ng doktor. Sweetie, mag-swimming ka na din. Yaya sa akin ni Ryder sabay wisik sa akin ng tubig. Nakasali pa si Rafael na nakaupo sa balikat niya. Ano ba? Ayoko nga. Natatawang sabi ko at tinarang ang tuwalya para hindi nila ako mabasa. Come on, Lucy. Pangulit pa ni Ryder. Ayoko nga, hindi ako pwede. Why not? Meron ako. Kumunot ang noo ni Ryder. Merong ano? May period ako. Period? You mean menstruation? Oo. Nagsalubong ang kilay niya. Paano nangyari nagka-menstruation ka? Kumunot ang noo ko at natawa sa reaksyon ng mukha niya na parang nabigla na may regla ako. Siyempre babae ako. Buwan-buwan ako nagkakaroon. Yeah, I know, sweetie. Pero may nangyari sa atin at wala akong proteksyon. So paano nangyari nagka-menstruation ka? Dapat buntis ka na. Nag-init ang mukha ko sa sinabi niya. Seryoso ba siya? Nagpalingalinga muna ako. Baka may tao at marinig ang usapan namin. Nakakahiya. Safe ako na may nangyari sa atin. Kumamot siya sa ulo. Langya, akala ko bullseye na eh. Di bale, may next time pa naman. Di ba anak? Baling niya kay Rafael na tumangutango naman na akala mo'y nakakaintindi. Lalo namang nag-init ang mukha ko. Ang siste ay gusto niya pala akong mabuntis. Hoy Ryder, ayoko maging dalagang ina no? Tumingin siya sa akin at ngumisi. Sino may sabi magiging dalagang ina ka? Magiging asawa kita no? Naumid ang dila ko sa sinabi niya. Tila ko nabingi. Ano daw? Magiging asawa niya ako?
Hindi pa ako ready mag-asawa. Nasabi ko na lang. Ninasian niya lang ako. Magiging ready ka rin, sweetie. Nagharutan na sila sa tubig na mag-ama. Naiwan naman akong nakangalang. Malakas na malakas ang kabog ng dibdib ko dahil sa sinabi niya. Kinabahan tuloy ako bigla sa isiping magbubuntis ako sa anak niya. Pero may kumudlit na tuwa sa puso ko. Why not? Mahal ko siya at kung magkakaanak kami, ay bunga yun ang pagmamahala naming dalawa. Totoo, mate? Kayo na ni Papa Labs mo? Namimilog ang mga matang tanong ni Joy. Oo, kami na. Nahihiyang sabi ko pero napadaing ako nang bigla niya akong sabunutan. Kaka ka? Hindi mo man lang sinabi sa akin agad. Kala ko pa naman best friend tayo. Aray naman, Joy. Natatawang sinabunutan ko din siya. Nandito kami sa kusina at kumakain ng dala namin pasalubong ni Ryder. Binatawan na niya ang buhok ko at nakasimangot na inarapan ako. Alam ko nag-iinarte lang siya. Sorry na. Kasi gusto ko pag uwi ko sasabihin. Umuwi ka no 1 linggo pero hindi mo naman sinabi. Umuwi ako. Sorry, nakalimutan ko eh. Hindi ko naman talaga nakalimutan iyon. Nahihiya lang akong sabihin pero ngayon ay sinabi ko na. Eto nga at kasama ko ang mag-amang umuwi dito sa amin. Kausap ni nanay si Ryder sa sala. Alam na rin ni nanay na kami na ni Ryder. Si Rafael naman ay nagpapaikot-ikot dito sa bahay namin. First time niya pumunta dito sa bahay at curious siya sa mga nakikita dito sa bahay na wala sa mansyon. Mommy? Nilingon ko si Rafael. Nakatayo siya sa harapan ng estante at tinuturo ang high school graduation picture ko. Bata pa ako doon pero nakilala niya ako. Mommy? Sambit niya. Yes po. Si Mommy Lucy yan. Pretty si Mommy, no?